kung alam niyong mahihirapan, 'di ba? Huwag nating abusuhin ang ating kakayahan sa paggawa ng bata, 'di ba? Kasi mahihirapan kayo, mahihirapan din ng lipunan. At yung mga bata, mahihirapan Yun ang din. pinakamahihirapan. Katulad sabi mo, ilang taong ka na po, Ate Elsa? 63. O, 'di ba hanggang ngayon dinadanas mo pa rin yung hirap, Totoo po 'di yun. ba? 300, hindi mo alam kung paano mo pagkakasya 'yon, 'di ba? Siyempre po. So, paano ngayon paano mo nga pinagkakasya ang 300? Konti-konti. Salo-salo na lang para magkasya. Ngayon kung walang kasya, minsan totoong ang matira. Inalang sinatyaga ko kasi para mga anak ko na lang mauna. Di baling ako, wala na. Kasi para maligaya na kasi ako dun eh. Yun ang kaligaya ko. Ang sila unahin ko at pakainin. Dahil sila ang pinili ko. At yun ang binigay sa akin. Kaya tinatanggap ko kahit ano. Yung mga bigay-bigay, bigay ng hipag ko. Talagang ganun eh, pagkakasyahin mo na eh. Bigay ng kumari ko. Salamat po sa... Pag ko kayo magala, tong langaw, hindi namin bigay sa iyo. Kasi kahit kami, pinapalayas namin tong langaw na to eh. Pero si Mr. Ho ba, hindi nagbibigay ng sustento sa mga bata? Ay, nung una kasi wala siyang trabaho. Pero ba't hindi ka nagbibigay? Iba kasi nga, syempre walang trabaho. Paano bibigay ko? Pero, Trinabaho mo, tapos ngayon wala kang trabaho. napagod din ako eh. Di ba? Hindi ko talaga lubos maisip kung paano yun. Kasi kawawa talaga yung mga bata. Di ba? Hindi natin alam kung paano natin itong pag-uusapan ng hindi makaka-offend, pero ito talaga ay realidad ng buhay. Ang daming ganito sa Pilipinas. Di ba? Ang daming ganito sa Pilipinas. At dahil sa ang daming ganito sa Pilipinas, sobrang hirap ng buhay, pumapayag sila sa mga bagay na hindi maganda. Pumapayag silang maabuso para lang makaraos sila sa araw na yon. Di ba? Kasi itong mga kababayan natin, ito yung mga inaabuso ng mga politiko, di ba? Sila yung inaabutan pag eleksyon, sila yung inuuto, di ba? Tapos dahil kailangan nila, papayag sila, di ba? Kaya sila yung pinapaikot na investment sila ng mga ng maraming politiko di ba? Sila yung kinakausap, di ba? At sasanayin nilang, okay lang yan 15 anak mo, ako bahala sa iyo, di ba? Kaya yung nagiging napapangatawanan na yung ganong paniniwala. Dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay. Okay lang, okay lang. Oo, dahil sa hirap ng buhay. Kaya may edad ka na, ilang taong ka na ulit? 63. 63. Hindi ko alam kung paano, pero Diyos lang ang nakakaalam at ang tadhana. Sana sa edad mo yan, sa mga susunod na taon, makaranas ka naman ng ginhawa. Oo. Sana nga po. Salamat Sana po. yung mga anak mo magkaroon ng maraming oportunidad. Tama. Oo. At sana yung mga anak mo maging magaganda rin ang mga desisyon, lalong-lalo na sa pagbuo ng pamilya. Kung ikaw may anak, tatanungin ka nung anak mo, Nanay, paano kung gusto ko rin magkaroon ng 12 anak? Sasabihin mo ba sa akin, ituloy ko? Gumawa ako ng isang pamilyang may 12 anak. Hindi po. Kasi sabi ko sa mga anak kong may asawa, hanggang 3 lang, ayos na 2. Kaya sila, 3, 2 lang ang anak. Mahirap no? Alam Huwag na nilang maranasan yung naranasan ko. Matikman ng mga anak nila kung paano ang makapag-aral. Kasi ibang anak ko, di nakapag-aral dahil sa sobrang hirap. Kaya ayokong paranasan sa mga apo kung hindi sila makapag-aral. Mahirap yung sitwasyon. Pero alam ko naman si Nanay Elsa, binawawi niya na lang ito sa anumang uri ng pagmamahal na pwede niyang busugin ng pamilya niya. Bibigay niya. Di ba? Ganoon naman tayo. Ganoon naman mga Pilipino, di ba? Bubusugin natin ang pagmamahal yan kasi doon tayo babawi, di ba? Pero yun nga, yung realidad, sa buhay hindi sapat yung pagmamahal. Kailangan nating kumain, kailangan nating uminom, kailangan natin ng disenteng bahay, kailangan natin ng gamot pag nagkasakit, kailangan natin magpa-hospital, kailangan nating mag-aral, kailangan natin ng edukasyon, di ba? Marami tayong pangangailangan ang katawan at kaluluwa natin bukod sa pagmamahal para mabuhay.